Bro Jason, anong church mo, bro? Hello bro, kumusta? Anong church mo, bro? Iglesia bro. Iglesia ni Cristo. Mga Catholic Yun kami. lang din. Kami, iglesia rin kami ni Cristo, bro. Kami original, bro. Ganun. Kayo yung 1914, di ba? Na tinatag ni Felix Manalo. Kami naman tinatag ni Cristo, bro. Ang nagtatag Brad ng Iglesia ni Cristo, siyempre, ang Panginoon Yesus. Oo naman. Pero yung pero yung sa inyo kasi, bro, hindi yan tatag ni Cristo. Tatag yan ni Felix Manalo. Kaya nga, 107 pa lang kayo, bro. Yan ang sangkapan Brad. Ay, di kayo kinasangkapan. Wala talaga naniniwala ng gano'n. Kayo na naniniwala doon. Nasa hula Brad ng Biblia. Ay, walang hula talaga, bro. Walang naniniwala sa interpretasyon niya sa hula. Kayo lang din. Meron Brad kasi Nakikipag-debate ka, bro? sakto sa Wala nga. Promise. So ito, may tanong ako sa iyo. Sabi mo may hula. O may hula bang matatalikod ng buong iglesia? Meron o wala? matatalikod talaga. Natalikod talaga ang Iglesia Brad. Saan talata? Ulitin ko yung tanong. May hula ba na matatalikod ng iglesia? Meron o wala? Meron. Meron. Anong talata sinabi na merong hula ang buong iglesia ay matatalikod? Anong talata? Wala akong saan? masyadong nalit sa talata. Talata. Wala pala. So, Wala kang akong masyadong alam na Wala talata. tayong mapapala dito sa isa na to. Wala. Pero Tama yung ginagawa mo, bro. Hula-hula yung ginagawa mo, bro. Ayan yung Hula tinatawag ng na Biblia, typical na nanguhula. Ala yung chamba ginagawa yan mo. eh. Ala chamba. Alahoy. Kumbaga, Biblical. alahoy. Oo. Biblical yan, biblical. Yung wala na yan. Yan yung talagang tira na, yan yung tinatawag na tirang alahoy. Ang tanong ko, 'di ba ang pang-front nyo, yung pangalang Iglesia ni Cristo, may nakasulat na Cristo, 'di ba? Ang tanong ko dito. Dito sa Mateo 24 talatang 5, aware ka ba na yung mga bulaang at sanhi ng pagtalikod ng mga miyembro, sila ay gamit-gamit ang pangalan ni Cristo? ang alam ko Brad ay sige Brad, Magsisipa rito sa pangalan ko. talata. Alright. Basahin mo nga ba, sa sino bang may Bible dyan? Mateo 24 talatang 5. Wala akong Bible dito sa trabaho. Ito, anyways, Teka, bago nanonood natin kasi- tuloy, welcome sa ating 80 live viewers. Nanonood 80,000 kasi yung live ano. viewers. Pre, pala mo ako muna ng cellphone saglit. Babasahin lang ako, ha? Anong Climax talata na Brad? kasi. Hanapin ko sa Google. Alright. Mateo 24. Teka muna. Ano nyo nga dyan. Sige, basahin mo Mateo 24 talatang 5, 24. 24, 5 hanggang 7. Pre, kasi iniwanan nyo isang cellphone. Pero muna ako, pre, saglit. Babalik ko sa'yo, bigyan ng pera. Saglit na. Ha? Ginagamit yung isang cellphone. Hindi na. Sabi ko siya, Angel, bakit to? effective. May ano ka dyan? Sinong pwedeng tagabasa natin dito? Ito si ano. Diyan pala si Joshua, hindi ko napapansin. Brother Joshua, are you there? Hintayin natin si Jason, siya na lang babasa para sa atin. Brother Jason, Brother Joshua, may Bible ka dyan, bro? May Bible verse ka dyan, bro? Wala bro. Pakibasa nga ng marahang-marahan. Wala, Mateo wala, bro. 24 talatang Wala 5. daw. Nakita ko na Brad, nabasa ko na. Brother Jason, pakibasa mo nga ng marahang-marahan. Sige. Basa. Letra por letra. Hula hoops. Brother Jason, hindi ka namin maririnig pag binasa mo ng nasa labas ka. So, kailangan natin na tagabasa. Pag nasa labas ka, bro, di ka namin marinig, bro. Kailangan nandito ka sa loob habang nagbabasa. Kaya pala eh. Kaya Nasa hindi Google na ko siya ako makapagbasa. kanina. Bago-bago Yun ka ang lang sinasabi Ano na pala yun? bro. Bakit ang live, bro? Oo, ganun yun. Ano ba? Kaya pala din yung ako naririnig. Ate Jo, are you there in the pero- house? Mateo, Hindi ka ano? namin marinig pag lumalabas ka.
Mateo, ano yun? Mateo 24 talatang 5, basa. 24, 5. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Nako. Yun. Nako. Ano sila sa 24? Ma- Sa 24, ano sila? Meron pang isang clue yan eh. Kasi ang unang clue, magsisiparito sa pangalan ko. Dala-dala ang pangalan ko. At marami silang ililigaw. Sa 24, Nako. baba mo Ate Jo. Ano sila? 24, anong verse? 24. 24. 24. Ibaba mo lang. Sa 24. Yes. 24, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Yun. Magpapakita Yun. sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghang upang Yun. iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. You can go out. No, I don't have. So I don't sabi have. doon, Yeah. lilitaw. Sa ibang salin yan, susulpot. Sa ibang lengguwahe ng lilitaw. Same lang yan, same sulpot. Modern. Magandang maraming- Sumulpot pala. Ay, Badanas, na-mute. Pambira. Badanas, ikaw pala na-mute ko. Sumulpot pala, Sorry. Angel. Sumulpot Yan. pala. Sumulpot pala sa 1914. Tama talaga eh. Sabi niya, nasa Biblia daw sila. Talaga, naniniwala ako, nasa Biblia nga sila. Di ba sabi doon, sa verse 5, maraming magsisiparito sa pangalan ko. Gagamitin ang pangalan ko. Letra por letra. Mga ROG. At ililigaw ang marami. Sa Mga ROG, verse, ganun din. sa verse 24, anong sabi sa verse 24? Sila'y susulpot at magpapakita ng mga dakilang tanda. Ano yung mga dakilang tanda? O kunyari, ako tong nasa Biblia, ipapangaral yung sarili. Yun yung dakilang tanda, ipapangaral nila yung sarili nila. Parang yung ROG, bro. Si Felix Manalo ba pinangaral ng sarili, bro? Pati yung ROG. Basa, ROG ikalawang din. Korinto 4:4. Mamaya mo na ipasama pinangaral di bro, ng para sarili. dito muna tayo sa sa mga mainstream cult. Sister Jo, pakibasa nga yung ikalawang Korinto 4:5 kung dapat bang ipangaral ang sarili. Dali lang, mabagal ako maghanap. Ikaw wala. Sensya na ka, Ate Jo. Sensya ka na, Ate Jo. Paano ka tuloy dito? Bakit ka kasi Ate Joy? Kasalanan mo yan. Alam mo naman dito. Isang cellphone kasi. Ginusto mo yan Ate Joy. Naiwanan kasing isang cellphone doon sa baba. Ibang ano to eh. Dito yung ano kayo. Oh, may umakyat at mga nasaktan. Pwede magtanong at maglabas ng sama ng loob at Ito si yung ano? sakit na kasukasuan. Ito. Kung masama ang inyong pakiramdam at masakit ang inyong kasukasuan, pwede po kayo magtanong dito. Ano pong gusto niyo itanong? At dito sa umakyat na bago, sino to? Bible study po, Bible study. Mga Catholic po kami. Ikalawang Korinto, anong verse? Teka, pabasahin na ni Ate Jo. Pinaghirapan niyang hanapin yan eh. Pabasa na. Basa Ate Jo, ikalawang Korinto 4 talatang 5. Dapat bang ipangaral ang sarili sa Biblia? Talakang 5. 5. Yan. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, Yun! kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at Yun! kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. O yun. So hindi daw, alin? Ipinapangaral ang aming mga sarili. Kaya yung mga magsisiparito, susulpot sa pangalan ni Kristo, nagpapakita ng mga iba't ibang tanda, pinapangaral nila yung sarili nila. Correct, Uncle. Ang maganda rito, Uncle. Ito pa, teka lang, may tanong yata. May tanong yata si Tupa, bro. Si Tupac. Pagbigyan Tupa. natin si Tupa. Ano ba to? Tupang itim. Welcome sa live. Welcome. Mga Catholic po ba kayo? Roman Yes po. Catholic. Yes po. May Roman katanungan Catholic. lang. Kami po ang tunay na iglesia ang tinatag ni Kristo.
Yes po. May katanungan lang po ako na ano. Ano po yun po? Doctrinal Pag sana. nagkakasala po ba ano, ang nagkukumpisal yung pare? At syempre po, sabi po sa basa ulit tayo ha. Ate Jo, ready mo na. Mute mo na ito ha, Tito, Sister Tupa ha. Kasi Si naman, Ate hindi Jo, talaga taga-bata ko. ako. Ate Jo, Juan 20, talatang 21 hanggang 23. Pakisuyo Ate Jo ng marahang-marahang. 1:20, talatang 21 hanggang 23. Dahan-dahanin mo lang Ate Jo para manamnam natin ang letra por letra na salita ng Diyos. Alright? muling sinabi Okay. ni Jesus, Oh. sumainyo ang kapayapaan. Kung Yun. Ano pa? papaanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Oh. Sinugo Tuloy siya. ko? Diyan muna, teka. Yung sinugo siya ng Ama, bakit siya isinugo? Para maging ano? Para maging tagapamagitang ano? Punong pare. Punong saserdote. Yun yung sugo ni Kristo na, na magiging tagapamagitan siya ng Ama sa Diyos. Siya yung pinakapunong pare. Kasi maghahandog siya sa Ama at siya lang ang pwedeng gumunong kasi siya ang most high priest. No? Sunod. Basa. 22. Sige, 22. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, Oh? tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Oh? Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, Yun, ay yun naman. pinatawad na ang kasalanan Yun. Diyan muna, ng preno muna. mga iyon. Subalit Preno muna. Tanga mo natin, Jo. Preno muna. Sabi dito, nung isinugo si Kristo ng Ama bilang punong saserdote, nagsugo din siya. At itong mga sugo na to, ito yung mga pare na pinili upang manguna sa mga banal na gawain at pag-aalay sa Diyos. Andiyan niya sa Hebreo 5:1. Ngayon, nung sinugo niya yung mga pare, ano sabi niya? Sino mang patawarin ninyo ang mga kasalanan, ang mga iyon ay ipapatawad sa kanila. Letra por letra. Sige, follow-up question na. Ano po yung talat? May Brad, anong talata talata din. May talata din po ko. Daniel 9:3. Teka muna, hanggang wag muna tayong paglabanin. Huwag natin paglabanin yung Tututol po talata ako mo sa dun talata ko. talata na binigay niyo. Teka muna, mag-mute ka muna. No? Ang rules dito, magtatanong ka lang. Gawin mong patanong yan. Pero ang sana ganito, huwag natin paglaban-labanin yung mga talata ng Biblia. Hindi pag meron akong talata, ilalaban mo yung talata mo. I-resolve mo yung talata ko. Kung hindi mo kayang resolve, tanggapin natin. Uy, may talata ka pala. Buletra, excuse me. Ay, ano yan? So bro, make sure ganito tayo, teka muna, time ka muna. So make sure na yung ibibigay mong talata bro, tama yung interpretation mo kasi i-interpret namin yan in our own way. Kasi lalabas, mali yung interpretation mo yan. Sabi niya, letra por letra. Ako nga, pag nag-interpret ako, letra por letra Kasi, ano to, may, ano to, Sige. argument sa argument to, di ba? Ibigay mo yung talatang sinasabi mo. Wait lang bro. Pati babigay natin? O sige, bigay mo yung talata. Bigay mo yung Anong talatang talata? sinasabi mo bro. Papakita Sige, namin, sige. maliunawa mo dyan. Dapat Nasa ba ako, ang So, papakita pare namin sa'yo, maliunawa mo dyan. ang magpapatawad siya ba yung mag-aano? Ito ang sabi. Ganito Mag-aano? ang Letra, dalangin anong ko. talata yun? Daniel 9:3 hanggang Hindi, 20. yung kaninang binasa. Wait lang, tumahimik ka muna bro. Ang gulo mo naman Tumahimik ka muna, Daniel ano yan? Daniel 9:3 to 8. Daniel verse 9. Daniel verse 9 verse ano? 3 hanggang 9. Chapter 9 9, verse 8. 3 hanggang 9 daw, sabi niya. O, hanggang 8. Basa. Hindi ko alam, Sige, wala akong hawak na Bible basa. Ganito ang dalangin ko. Oh, Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami
nagpakasama kami at sumayaw sa iyong mga tuntunin Oh, at kautusan. mag-mute ka muna. Wala naman kaming stand na bawal kang humingi ng tawad sa Diyos pag nagkasala ka. Pero ang tanong, Wala naman din dapat ako sinabi na mag-mute ka muna kasi. Patapusin mo muna kasi ako. Ang hinahanap kong talata, counter-argument, na hindi mo kailangan ng pare para magpatawad ng kasalanan o masama, dumaan sa pare para manghingi ng tawad sa Diyos. Yun yung ibigay mong talata. Yun binigay mong talata ng hingi ng tawad sa Diyos. so, Eh, linaw po tutulad ko ba kasi yun? ganito ang dalangin ko. Mag-mute ka muna. Malabo nga eh. Malabo nga yung nasa isip mo eh. Bumaba ka, visit ka. Kaya na naging malinaw yun. Mayroon ba kaming stand na bawal kang humingi ng tawad sa Diyos? Parang, ang kitid, sinipa ako na, bro. Parang, ano ba, kamote ka ba? Parang hindi ka namin kinakausap, ah. Diba? Sige, Gunggong one-on-one ba? kami nito pa, bro. Gunggong Hindi, ba? bro, bata. One-on-one Bro, daw. Uncle, bata yun, bro. Parang Hindi, bro, bro, na yun. parang umorder ka ng umorder ka ng saging tapos yung ipipilit sa'yo kamote. Yun yung pinasa. Pero ba yung doctrine ng bawal kang humingi ng tawad sa Diyos? Ang point dito kasi, bro, kinumission kasi sila, ni Cristo. Commissioning yun, bro, eh. Mm-mm. Di ba yung ginawa ni Cristo sa kanila? Kasi nga, 'di ba kaya naging tagapamagitan ni si Kristo sa Diyos kasi siya nga yung pinakapunong pare. Hindi nila yung sinusunod ni yung sinabi ni Kristo na kung sino yung ipagpatawad mo sa lupa, ipapatawad sa langit. Hindi talaga nila sinusunod yun. Ako sa Yun nga. magandang Ito gabi. si Taga Carlos na lang. Taga Carlos, good evening sa iyo, brother. Magandang gabi po. Ito si Taga So, Carlos. andito. Ito si Taga Ayun Carlos. si yan, bro. I think Okay yan. mabait. Mabait to eh. Ito, mabait kausap to eh. Okay yan, okay yan. Nakausap ko na to dati, oh. Sige, bro, ano yung ano mo? Sa akin kasi, yung pagiging tagapamagitan, hindi naman ibinigay sa iba. So Yun nga, yung high priest. yung hiningi sa kanya, yung Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo kasi, Bro, may tanong ako sa iyo. sa akin lang na. Ano yung ibig sabihin ng tagapamagitan? Si Kristo ang tagapamagitan sa amat. Ano yung tungkulin ng tagapamagitan, bro? Ano yung gawain? Mamamagitan sa Diyos tungkol doon. Yun nga, di ba siya ngayon Ano yung namamagitan sa ministry? tao? Ano nga yung gawain na yan? Patawarin Ganito, ito. bro, Mamamagitan siya ron. bigyan kita ng isang, bigyan kita ng tip, ha? Kaya siya tinawag na tagapamagitan. No? Yun kasi ang nag-iisang punong saserdote. Basa, Brother Nash. Ang gawain ng punong saserdote, bro. No? Siya ang namamagitan sa Diyos at sa bayan. Sige, bro, pakibasa, bro. Basa. Sino babasa dyan? Hebreo 5:1, 1 hanggang 3. Andyan yan, letra por letra. Wala akong Biblia, bro, eh. Nandito ako Si sa Ate Jo. trabaho, eh. Sino pwede Ate dyan? Jo. Si Ate Jo. Ate Jo, are you there in the house? Ate Jo, Hebreo. parang may silbi ka. Pero matagal-tagal lang din ang pagbubuk. Okay lang yan, masasanay ka rin Ate Jo. Hebreo 5:1 hanggang 3. Hindi kasi siya yung walang yung parang may butas-butas para Ito si makita. Angel Natos yata. Angel Natos may Biblia. Angel Natos, are you there? May naka-prepared kang Bible dyan, Wala, bro? namumula si Angel Natos, eh. Angel Natos. Sinong pwedeng taga-basa dito, akyat nga? Para 281. 5. Hebrews Hebreo, 5. Hebrews 5, 1-3. Hebreo 5, no? Tignan nyo kung paano naging tagapamagitan si Kristo, Dihado kayo sa paksa na yan. Pag dyan tayo, sa totoo lang. Sige, basahin mo, Ito na Ate Jo. po. Ang Letra bawat por letra yan. punong pari ay Oh. pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Kaya Tuloy mo. siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan.
Yun! Mahinahon Tuloy mo, tuloy niyang- mo, tuloy mo. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat Ah. siya'y mahina ring tulad nila. At Tuloy. dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y mag-alay ng handog. Hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para rin sa kanyang mga kasalanan. Yun. Tuloy. Tingnan mo, lalitaw si Kristo dyan. Basa pa, Okay. Tidyo, 4. Ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaring makuha ni numan sa kanyang sariling kagustuhan ang pumupili sa kanya, tulad ng pagkapili kay Aaron. Gayun din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Pinakapunong pare. Siya ay pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak. Mula ngayon, ako na ang iyong ama." Mhm. Wala na. Wala na. Di mo Oh. Yun yung, Yung kaya palang sugo si trabaho. Kristo bilang punong pare. Yun pala yun. Yung pala yung At tagapamagitan. anong ginawa ng bro. punong paring si Kristo? Nagsugo din ng mga pare. Yung pala yung tagapamagitan, si Kristo. Yun yung ibig sabihin. Bakit siya tagapamagitan? Dahil siya isang punong pari. Ay. Ngayon, Brother Nash, yung punong pare, nagsugo din ng mga pare sa Of Juan course. Juan 20, 21 hanggang 23, sabi ni Kristo, kung papaanong isinusugo ako ng Ama, gayon din naman ay isinusugo ko kayo. Diba? Sino man ang inyong patawarin ang kasalanan ay ipapatawad sa kanila. Kaya na, mga Ayun ang malalalim trabaho na ng aral. pare. Si Kristo yung most high priest, siya yung nag-sacrifice ng ultimate sacrifice, then merong mga sumunod sa kanyang pare din na pinili upang maghandog, magtanggal ng kasalanan. Correct. Maghandog at gawin yun. No? Laging gagawin. Yung tinatawag na Yes. Thanksgiving, bro. So yun yung Ayun. trabaho niya, bro, as a tagapamagitan, bro. At ang Panginoong Jesucristo, bro, nagtayo ng kaharian ng mga pari, bro. No? Kaya siya yung Revelation unang pari. 10. Pero ang hindi ibinigay ng Panginoong Jesucristo Anong bro? na ayun nga. Tanong lang, bro. Binigay niya bro, sinuko niya. Binigay ba Ganito niya? yan bro, ganito yan. Siya yung, yes, binigay niya. Sabi niya, dun sa, ganito yan bro, makinig ka. Nung sinugo siya ng Ama bilang punong saserdote, ang ginawa naman niya, so siya na yung tagapamagitan sa Ama. Ang ginawa naman niya, nagsugo din siya ng mga pare para mamagitan sa kanya. Kasi siya ang nagsugo dun eh. So, namamagitan sa kanya yon, pagmatawad ng kasalanan, at si Kristo naman, mamamagitan sa Ama. Siya yung representative ng Ama as a ultimate sacrifice bilang isang high priest. Ibig sabihin, So, ang Yung- tanong ko dyan, bro, yung ang conclusion dyan, bro, hindi lang pwedeng dadirect yung mga pare na sinugo ni Kristo dun sa Ama. Kasi yun ang gawain ni Kristo. Siya yung naghandog bilang sakripisyo, mismo yung sarili niya. Hindi yun pwedeng gawin ng mga pare. Yung mga pare, diretso kay kanino? Kay Kristo kasi siya yung chief priest. Pag sinabing chief priest, Yung tinatawag na gagawa, no? Para ilapit ang mga tao doon sa kaisa-isang sakripisyo na ginawa ni Kristo sa cross. Kasi bumabalik tayo doon sa kaisa-isang sakripisyo ni Kristo. So yun yung tinatawag na recapitulation, bro. Hindi yan pag-ala-ala lang. Ay, naalala ko, pinako siya. Hindi ganun. Talagang bumabalik at nandoon ka sa eksena na yan. Yan ang tradisyon ng mga Hudi, bro. Dapat aralin yan, bro. Yan ang... ganito na lang. Oo. aaralin ko yan. Pag ano kami ni... rally mo bro, sayang yan. Pagka mag-ano kami ni... Okay lang ba kay Poy Letra? Ay, sige, bro. Anytime ako Para aaralin ko.
Marali Kasi mo, bro. ang sa akin kasi Binigay bro, ko nga sa yung mga key points namin, bro. Kaya okay. tagapamagitan si Kristo dahil siya yung punong saserdote. Wala nang mas tataas sa kanya. So walang pwedeng mag-bypass kay Kristo sa Ama. Ngayon, si Kristo naman, dahil siya yung punong pare, siyempre, hindi ka pwedeng tawaging punong pare kung walang ibang pare. Dapat ang tawag lang sa'yo, only priest, hindi chief priest. Kung chief priest ka, dapat may mga iba pang pare. Yun ang logical thinking doon. Napapailalim Ngayon, sa kung kanya, only oo. priest, oo, na magpapailalim sa kanya, na isusugo niya rin. Kasi tatlong ano yan eh, tatlong hati yan eh. Si yung father, sinugo niya yung son. Yung son, sinugo niya yung mga pare na ginagabayan ng banal na Anong Espiritu talata Santo. yun, yung hiningahan ng Espiritu Santo? Andyan sa ano? John Ano? 20:21 to 23. Ayun, Tsaka 20:21 to 23. Luke 10:16. Lucas. Commissioning yan, bro. Yan ay isang basbas na dapat nilang gawin. Ibig sabihin, utos yan. Inomission sila, bro. Gawin nyo yan. Yeah? At hindi yan natatapos sa mga apostol. Hindi yan sariling kagustuhan, bro. Obligasyon yan. Hindi yan natatapos doon sa 12 disipulo niya. Yan ay para sa lahat ng mga apostol. At yung mga apostol na yan, hanggang ngayon, dumami yan. Sabi niya, gawin niya disipulo ang lahat ng mga bansa. So, ibig sabihin, yung commission na yan, yan ay gagawin ng lahat ng mga pare, ng lahat ng mga bansa. Ang alam ko kasi niyan, yung ibinigay sa kanila, yung pagpapasya. Yung pagpapasya na, halimbawa, yung isang Pagpapatawad talaga yan, bro. Basahin Okay, letra por letra. parang ganito, yung isang Papatawarin. Sino man ang inyong patawarin ay ipapatawad ang mga kasalanan sa kanila. Kasama na rin yung decision making. Pero yung decision making na yun, hindi sa kanilang sarili yun. Guided with the Holy Spirit yung dogma nun, nandan ng yung Diyos. pagkakaintindi ko nga dyan, yung pagpapasya na halimbawa, yung isang nagkasala, ilalabas sa iglesia. Papasyahan nila yon. Kung patatawarin nila, mananatili sa loob ng iglesia. Oo, part yun. Yung may banggit kasi sa excommunication. Biblia na, may Yung banggit kasi doon excommunication, sa hindi Biblia. lang hindi miyembro ang magdidesisyon yan. Yung mga obispo, andyan yan sa... Mga obispo yan, bro. Oo, mga pare, mga obispo. Hindi naman ako excommunicate pa kita. Yan yung sinasabi na ang hindi niya patawarin sa lupa, hindi patatawarin sa langit yan. Ano yan, bro? Pantiwalag yan, bro. Pag sinabi hindi ka pinatawad, Kaya may tiwalag excommunication ka dyan, na ang Catholic Church. tiwalag ka dyan. Kaya nga, Oh, yun nga yung yan pasya na yun. sa Pero amin, yung, Tiwalag ka na. pero regarding doon sa yung sabi nga personal thing, yung pasal, hindi nila authority yun. Hindi, bro. Kasama yun doon, bro. Kompleto yan. Lahat ng Kasi yung pagpapatawad. Walang hindi yan, hindi Kaya yan. ngayon ang Hindi paghaharapan yan exclusive. namin ni Boylet. Okay. Sige. Maganda. Pero hindi Boy. ngayon, hindi ngayon. Sige. Pero dito yan, bro. Dito, bro, pag lumaban ka dito ng debate, diba, dito kayo nagdebate, I'll make sure, bro, na bibigyan ka namin ng maayos na laban, bro. Hindi ka madadayang dito. Oh. Pero hindi mo kami pwedeng dalhin kung saan. Oo. Hindi, hindi naman ako, kumbaga hindi naman ako talaga yun. Ako yung kapatid. Nag-aya sila sa akin doon nung laban na. Ibang tao pinahanap nila sa akin. Bira mga... Pero okay lang. Bugbog pa rin naman yung nakausap ko. So ito si basta pag-aralan mo yan, bro. May umiiyak sa baba, MCGI lang. Sige, pakitin natin. Matino na simbahan. Naku. Ang tanong, may simbahan ba sila? Wala. Meron lang sila tao na church. Pero yung simbahan, wala silang simbahan. Meron sila TV. Meron sila TV tsaka mga barong-barong. Ito sabihin yung simbahan. Pag simbahan, regards na yan sa templo. Concrete na yan. Pag church lang, group of people. Pero yung simbahan, lugar tagpuan ang ibig sabihin yan. Bakay dalang Lugar yan. sambahan. Oo. Lugar sambahan, simbahan. Kaya, Uncle Boy, baba mo na ako, Uncle Boy. Ikaw muna bahala dito. Lol. Brother Honey, anong church mo, bro? Bago tayo mag-usap. Explain mo nga yung
Teka Matthew muna bro, 5. narinig mo ba yung sinabi ko? Anong church mo bro? Bago tayo, mga Catholic kami bro. Huwag kang mag-alala bro. Hindi naman kilala yung identity mo. Hindi naman masama yung ibigay mo yung pangalan ng church mo eh. Wala po akong church. Wala po akong church. Sabi mo MCGI siya kanina, MCGI. Sabi mo MCGI ka, kanina. Hindi mo po naiintindihan Ano lang? yun? Hindi mo naiintindihan yun? Hindi. Sige ako lang muna. Ano lang church mo? Wala nga akong Wala. church. Dahil alam ko yung mga, Okay. yung mga ngaral ngayon, puro bulaan. Sigurado ka? Oh, ano sabi sa Patunayan Matthew? ko sa Anong iyo, sabi ang sa letra Matthew? por letra, ang tunay na mga ngaral ay mga Ano, pare wait ng lang, Roman wait lang. Catholic Church. Anong Gusto mo? sabi sa Matthew? Hindi, Anong hindi, sabi? hindi ka pwedeng Anong mag-wait lang bro. Ako ang host. Ako ang pwedeng mag-wait sa'yo. Ngayon, Baba mo na hindi ko yun, na bubuha ka masasamantalahin yung pagiging, taga mo na Brother Joshua, one-on-one na para hindi niya sabing lugi siya. Hindi ko na masasamantalahin yung pagiging host ko. So, hindi tayo magsasabay-sabay. Pagkatapos ko magsalita, ikaw naman. Ngayon, meron dalawang rules dito. Magtatanong ka, sasagot ako ng sasagot. Okay, Ganun okay. lang. Okay. Magtatanong ka ng magtatanong, Okay. sasagot ako magsasagot. Pero once na magsasagot ako, huwag mo putulin. Oh, okay. Ngayon, merong pangalawang merong pangalawang pattern. Pwede ka magpahayag, pero magpapalitan tayo, sharing. Magtatanong lang. Debate or sharing na lang. Kunyari, magpapahayag ka. Magtatanong ka na lang ha. O sige, magtanong ka na. Anong tanong mo, bro? Yung sa Matthew 5 verse 17 to 18. Kaya mo ba i-explain yung mga sinasabi Mateo. mo? Matthew. Siyempre naman, letra po letra eh. Sige nga, explain mo nga. Makikinig ako. O, explain ko sa'yo ang letra po letra ha. Oo, okay. Di mo pala No alam. problem. Dito. Explain mo lang, makikinig ako. Ito na bro, explain ko na. Time ka na. Mateo 5? 5:17 ang 18. Mateo 5:17, sabi dito, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan ng mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o kudit ng kautusan ay hindi sa anumang paraan ay hindi mawawalan ng kautusan hanggang hindi maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sino mang sumuway sa mga kaliit-liitang sa mga utos na ito at magturo ng hindi gayon ay tatawagin kaliit-liitan sa kaharian ng langit, datapot ang sino mang gumanap ng turong ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit, letra por letra. Kasi yung mga iskriba dito sa verse 21, sabi dito verse 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo, diba? Sa verse 20, na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga iskriba at mga pariseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Wait lang, Ibig mali. sabihin, makinig ka muna. Wait lang, mali I-explain yung ko na. Binasa ko pa lang, i-explain ko na. Hindi pa ako nag-explain, nagbabasa pa lang ako. Yung mga iskriba kasi, hindi nila ini-interpret yung kautusan sa Old Testament bilang si Kristo. Dapat ang interpretation ng mga iskriba, no, babasahin nila yung Old Testament, ang katuparan si Kristo bilang Mesaya. Kasi bakit? Hebreo, letra por letra, Hebreo, 10 talatang 1, letra por letra. Ang lahat ng mga bagay na nakaraan ay anino ng mga bagay na higit na mabuti na paparating. Ibig sabihin, ang lahat ng nangyari sa Old Testament, ang katuparan, ang New Testament, batay sa letra por letra. Ayun ang ibig sabihin, sermon niya sa mga iskriba yun. Oh, ang dali lang ng tanong mo eh. Ano pang tanong mo? Hindi ka sabi ko pwedeng magsabi ng mali-mali. Kailangan patunayan mo yan. Hindi ka pwede kahit naman, bro, alam mo bro yung baliw doon sa yung gusto niya, bro, boy. Mag-mute ka muna, Hani, ha? Alam mo yung baliw doon sa kanto namin. Sinasabihan din ako doon ng mali ako eh. Kasi hindi nga lang niya kayang patunayan. Wait lang, boy. Teka muna, mute muna kita, Bro, no? boy, debate na ata yung gusto niya eh. Gusto mo ba ng debate? Gusto mo ba kung pamalian? Pwede. Wait lang. Para makapagpahayag ka. Kasi madali lang, sabi ko nga sa'yo bro, madali lang magsabi ng mali ka. Yung sagot mo kasi, boy, letra. Sabi niya,
Mali daw ako. Sabi nung nasisiraan ng bait, mali ka. Ang tanong, kaya niya bang patunayan? Ganun yung ginawa mo. Kaparehas mo yun. Ako ngayon, bibigyan kita ng chance para hindi ka maging kagaya niya. Anong topic ang gusto mo? Magdedebate tayo. Yun lang pagdedebatehan natin, yung isa lang. Yung Matthew sige. 5:17 to 18. Explain ko sa'yo na mali talaga yung pinagsasabi. Okay. Galingan mo. Hindi pa ako napamalian dito, bro. Sa kasaysayan ng TikTok. Pagbigyan natin brother Natos tsaka brother Joshua, no? This is brother Paul, shoutout din, no? At tsaka kay Ate Jo, yung aking tagabasa ng Biblia kanina. So sige, tingnan natin kung meron na bang magaling na nasa labas ng Catholic Church, no? At ang purpose naman nito ay manghikayat, no, sa ganitong pamaraan. Kaya natin sila na makabalik dito para kasi meron naman kayong dedikasyon na nagbabasa ka nga ng Bible kahit wala kang church, sabi mo. 'Di ba? So sige. Kasi hikayat naman kita, mapabalik kita sa kawan ni Kristo, no? Nandiyan ka na, nakakuha ka na ng Bible, naririnig mo ba ako para babasahin ko na sa iyo yung rules and regulation ng magaganap nating pag-uusap? Para maging maayos ba? Alright. So ito yung rules, bro, ha? Bring it on, rules and regulations. Number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Number 2. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at admin ang magbabantay ng 20 seconds time. Number 3. Kung walang sagot na categorical or hindi categorical, next question kaagad, walang paliwanagan. Number 4. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5. Sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. At sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 6. Ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7. Out of the topic are not accepted. Number 8. No side comment. Number 9. No unpro attitude. Number 10. No objection during confusion. Number 11. Respect the admin and moderator. Decision is always final. Number 12. Ito lamang ang iiral sa patakaran bilang pagsasaayos ng debating na ito. And number 13. No showdowns. Back to you, Admin Nash. Okay yan. Okay. Okay yan. Okay. Ngayon, ito naman yung sermon niya sa mga eskriba. No? Yung mga eskriba, sabi dito, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan ng mga propeta. Ako ay pumarito hindi upang sirain ang mga ito, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa ni isang tuldok ko din ang kautusan ay hindi mawawalan sa kautusan hanggang matupad ang lahat ng mga bagay. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit na mga utos na ito at magturo ng hindi gayon sa mga tao, ay tatawagin pinakamaliit sa kaharian ng langit. Gayon din ngunit sino mang tumupad ng mga turo sa mga ito ay tatawagin dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo malibang humigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga Pariseo at mga eskriba, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyong sinasabi ng mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay at sino mang pumatay ay mananagos sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa iyo, at tuturuan niya yung mga eskriba kasi yung mga eskriba, hindi sila nagtuturo na si Kristo ang katuparan ng Misaya o ng mga hula sa Old Testament. Hindi sila naniniwala, no? Sa verse 22, ngunit sinasabi ko naman sa iyo na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Sino mang magsasabi sa kanyang kapatid Raka ay mananagot sa Sanhedrin. Sino mang magsabing ulul ka
ay magdurusa sa apoy ng impyerno. So meron na nagtuturo naman dito si Kristo ng about sa salvation, no, sa impyerno, sa sa pagpaparusa sa mga kasalanan. Kung mapansin niyo sa verse 22, iba't ibang kasalanan, iba't ibang level ng parusa. Mapansin niyo? So ang Catholic Church lang ang nagtuturo nito. Sabi dito, kaya't maghahandog ka ba ng iyong kaloob sa dambana at doon ay naaalala mo ng mga ito, inyong mga kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo. Sabi dito, iwan mo roon sa harapan ng dambana ang kaloob at humayo ka, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong mga kaloob. So paghaharap daw tayo sa Diyos, dapat daw yung mga kasalanan ng isa't isa. Kasi nga ang turo ni Kristo, pag nilipat mo ng isang chapter to, Mateo 6 talatang 9 hanggang 11, nagturo si Kristo ng dasal dito, yung Our Father, sabi ni Kristo. Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. So yung paghahandog ng alay para sa ikapagpapatawad ng kasalanan, dapat to patawarin na rin natin, makipagkasundo tayo. Kung meron tayong kasalanan doon sa kapwa natin, manghingi tayo ng tawad bago tayo mag-alay ng kaloob, ng handog, bago tayo magsimba. At least manghingi tayo ng tawad. Kung sila naman na may kasalanan sa atin, patawarin din natin sila bago tayo humarap sa Diyos. Yun ang sabi ng ating Panginoong Kristo. At ito yung iniuutos ng mga pari. Sabi namin, bago kami tumanggap ng banal na Eucharist, aminin natin ang ating mga kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa, para tayo maging karapat-dapat sa paghahandog na ito. Sabi ng aming mga pari. So, mga pari talaga nakakasunod dito kasi kami lang naman yung naghahandog Linggo-linggo yan Pag may mga celebration, minsan kahit hindi linggo, di ba? Lapit na naman yung Semana Santa. Sabi dito, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, hindi ka, sa verse 25, bakit daw, no? Bakit natin kailangan gawin yun, no? Sabi sa verse 25, nagturo na naman siya dito, no? Makipagkasundo ka kagad sa nagsakdal sa iyo, habang kasama mo pa siya sa daan. So, ibig sabihin, pag meron tayong mga nakasalanan sa kapwa natin, habang kasama pa natin sila sa daan, ano yung daan? Ito yung buhay pa tayo. Dumadaan pa tayo sa pagsubok ng buhay na ito na hindi magkasala. Kasi ang pagkasala, ang kasunod ay paghukom. Hebreo 9, Hebreo 9:27. Sabi dito, makipagkasundo ka agad sa nagsasalda iyo bago habang kasama pa siya sa daan, baka ikaw ay ibigay sa nagsakdal sa iyo sa hukom at ibigay ka naman ng hukom sa tanod. Ipasok ka sa bilangguan. Anong bilangguan ito? Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggang sa hindi mo na pagbabayaran ng kahuli-hulihang sentimo. So ipapasok ka daw sa bilangguan, ito naman yung purgatory. No? Pag ikaw ay hukuman at meron ka pang mga venial sin, hindi ka pa nakipagkasundo sa mga nakaalitan mo dito habang kasama pa natin sila sa mundo, ipapasok tayo sa bilangguan at para saan? Pagbayaran ang ating mga kasalanan, kaliit-liitan ng ating mga kasalanan. Ganun maningil ang Diyos. Kahuli-hulihang kusing, sinisingil sa atin ng Diyos sa purgatorio. Diyan yan letra por letra ng mga nasa espiritong, nasa bilangguan, unang Pedro 3:19, 20, 21. Kasi bilangguan, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon sa bilangguan na ipapasok sa iyo hanggang mapagbayaran mo ang kahuli-liitang sentimo. So mapansin nyo, pag once na magbasa ako ng isang talata ng Biblia, inline sa aral ng Catholic Church, doktrinal, walang halong bola. Itong verse na to, Mateo 5, take note, si Hani po ang nag-open ito, on the spot po ito, hindi po to scripted. So nung binasa natin yung Mateo 5:17, binaba ko pa, ito po pala ay aral ng Catholic Church na matagal ng panahon. Kaya hindi po pwede, napapangunahan nyo po ang Catholic Church na mas magaling pa kayo sa Biblia. Kung hindi kayo Catholic, hindi naman kayo doktor. Wala kang church. Sabi mo, Brother Hani, wala kang church, hindi ka nagsisimba. Hindi ko alam paano kang nagsisimba, wala kang church. Kasi sabi mo, marunong ka na, alam mo na yung Biblia, kabisado mo na yung Biblia, alam mo na. Tapos wala ka palang church. Tapos ako, nag-aral ako, may mga tagapagturo ako, may mga nagturo sa akin, nag-aral kami ng Catechism of the Catholic Church. Ang saligan namin, ang simbahan, haligi at suhay ng katotohanan na tinatag ng ating Panginoong Kristo, Mateo 1 Timoteo 3:15. At itong iglesia na ito, tinatag sa time pa namang hari, Daniel 2:44,
At ultimo ang tarangkahan ng hadis ay hindi makananaig. Mateo sa 17:18-19. So hindi mo po kami kayang talunin ng simbahang Katoliko na ikaw lang mag-isa. Kasi po, ang Catholic Church po, tinatag natin ang Panginoong Jesucristo at ultimo ang mga demonyo, hindi kami kayang gapiin. Letra por letra. So yun po yung interpretation dito, doktrina ng Catholic Church. Magtanong ka na, Brother Honey. Bro, letra por letra eh. Pwede ka na mag-on mic, pwede ka na magtanong. Letra por letra. Wait lang no. Unang based sa understanding ko, Boy Letra, hindi mo talaga naiintindihan yung sinasabi mo. Naiintindihan ko po, letra por letra, kasi nasa katinoan po ko ng pag-iisip. Hindi po Pangalawang nasisiraan tanong, ng bait. pangalawa, Teka muna, Hindi pa ako, bro, ang rules bro, pag nag-explain ako, 30 seconds. 30 seconds, no? Pagkatapos ko mag-explain ng 30 seconds, dun ka pa lang po magpa-follow up question. Naintindihan ko po ang sinasabi ko. Dahil ako po ay nasa katinuan, meron po ako, dumaan po ako sa pag-aaral po. Hindi po ako taga-bundok po at meron po akong simbahan po, ang Roman Catholic Church po, na tinatagpo ng ating Panginoong Jesucristo. At ang Roman Catholic Church po ang may authority na magturo ng Biblia, na pinaka-accurate na pagtuturo sa buong mundo pagdating po sa Biblia. Talo na po namin yung mga Pariseyo, sabi ni Kristo. Dapat higitan nyo ang turo ng mga Pariseyo at ang mga eskriba. Kasi po ang pinapangaral ng aming simbahan, ng mga obispo po namin, si Kristo hindi po siya naparito upang sirain ang kautusan ng mga propeta. Naparito po siya upang tuparin, at hindi po yun pinangaral ng mga eskriba at mga apostol, eskriba at mga Pariseyo, at iyon po ay nilagpasan namin. Iyon po yung sagot diyan. Letra po. Sunod na tanong po. sunod na tanong, sa Bible, walang na-mention na purgatory. Meron po. Sige nga, Hebreo. Basahin hanapin ko. mo nga. Sige, Mag-mute ka muna. Mag-mute ka muna. Dito sa Latin Vulgate, letra por letra, Hebreo, Latin na Vulgata, Hebreo 1 talatang 13, Purgationem peccatorum passent. Purgationem, verb form, pagpupurga or pagpupurging, pagdadalisay ng mga kasalanan. Purge our sin, purgatory. Nabasa ko, letra por letra. Ito, papakita ko sa iyo Latin Vulgate. Anong verse yun? Papakita ko sa iyo. Letra por letra po no? Letra por letra. Mali ka na pagtanungan kasi letra por letra ang style ko no? Latin Hinahanap nyo kasi sa Tagalog, bumbira kayo. Ayan Purgationem peccatorum passens. Purge our sins. Pagdadalisay. Purification of our sins. Diyan galing salitang purgatorio. Ano ba purgatorio sa amin? Bulate? Hindi po. Kasalanan po ng mga kaluluwa. Wala naman pong bulate yung kaluluwa ng tao. Letra Wait por lang. letra. Hindi mo alam yung Bible Hindi ka Catholic. Pwede na ako magsalita. Wala kang alam sa Latin. Pwede na ako magsalita. Pwede na. Next question. Wala kang alam sa Latin, bro. Yung sinabi sa yung sinabi ng Katolik yung Bible. Yes. Sagot na ako. Yes. Kung wala po kaming aral, walang Wait lang. Bible. Teka muna, nagtanong ka, sasagot mo na ako. Hindi wala pa. Sabi ko nga, yes. Sumagot ako ha, hindi kita inilagan. Sabi ko, yes, aral po ng Catholic Church ang Biblia. Nandyan po yan sa ikalawang Timoteo 3:14 hanggang 15 na mapapakinabangan po sa pagtuturo ng kaligtasan. Hindi pa ako tapos Teka muna, magtanong. nag-yes ako. Hindi tapos ka na, may question ka. Ang question mo, aral ba ng Catholic Church ang Biblia? Teka muna, Wait lang. pag napagkatapos ko may i-explain Tapusin ko. mo na yung tanong ko. Ikaw naman. Tapusin mo. So sabi ko, yes. Aral po ng Catholic Church ang Biblia po yan sa ikalawang Timoteo Aral ba ng Katolik yan o 3:15 aral ng ay Diyos? 3:15-16. Yung Bible, aral ba Aral ng ng Catholic Katolik Church, o bro. aral ng Nakikigas Diyos? lang ko. Sinabi Aral mo nga aral ng ng Catholic, Katolik. bro, kasi ang founder namin. Mag-mute ka muna. Aral po ng Catholic Church yan kasi po Ano ang nasabi na founder aral ng namin, Diyos. Katolik yan? Catholic. Aral ng Diyos. Catholic po. Mag-mute ka muna. Catholic nga ang Diyos. Okay na. Mag-mute ka muna. Ipapakita ko sa iyo yung talata. Hindi mo pala alam. Bibigay ko sa iyo ha. Catholic nga ang Diyos. Ang bahay nga ng Diyos. Catholic Universal. Letra por letra. Alam mo ba yung ibig sabihin ng religion? Pagsamba yun. Paano?
Bro, Wala bro, namang ang rules natin, sabi natin kanina, mag-explain ako. Mag-mute ka muna, masesendan pa kita ng gifts. Sinasabi mo. Mamaya ka na mag-rebut, bro, magtatanong ka pa lang. Alam mo ba yung trabaho mo ngayon? Ang trabaho mo ngayon, magtanong. Mamaya ka mag-explain, okay? O, papakita ko sa iyo yung ayaw mo talata. akong patapos. Hindi ka pa nga, tapos ka na magtanong, di ba? Ako naman magsasagot. Paano Mo yun, ko magsasagot? Daldal ka ng daldal. Sasagutin ko na nga yung talata dito. Di mo pala alam dito sa Biblia, ang Catholic Church ang Diyos eh. Siya yung founder ng Catholic Church eh. Siya yung ulo ng iglesia. Hindi mo ba alam? O, Hebreo 12. Wait lang. Makinig ka. Wait lang nga, boy litra. Hindi ka pa mag-explain. Mamaya ka mag-explain. 7 minutes mag-explain ka. Alam mo, naintindihan mo ba yung rules, bro? Explain mo na ba? Hindi ka pa magtatanong ka pa. Nalilito Magtatanong kasi ka pa ako ng- sa sinasabi mo. No? Malilito ka talaga kasi hindi mo alam to bago sa pandinig mo Mali yung to. sinasabi mo. Ah, Tayo ito, yung ha? katawan. Makinig ka. Tayo yung katawan. Si Kristo nga yung ulo ng iglesia. Siya yung pangunahin sa lahat ng mga bagay sa iglesia. So part siya ng iglesia. Part siya ng sambahayan ng Diyos. Siya nga yung leader eh. Ano ba yun alam? Ang Diyos. Basahin ko sa'yo dito. Hebreo 12. 22-23. Sabi dito, letra po letra. Nasa langit yung Diyos, di ba? Sabi dito. King James Version. King James Version. Sabi dito. Sabi dito. But ye are come unto the Mount of Zion and unto the city of the living God. Syudad daw ng Diyos. The heavenly Jerusalem. Anong tawag sa syudad ng Diyos? The heavenly Jerusalem and an innumerable, hindi mabilang na company of angels. And to the general means Catholic assembly and the church of the firstborn which is written in heaven, and to the God of judge of all, and to the spirit of judgment made perfect, and to the Jesus Christ and the mediator of the new covenant, and to the blood of the sprinkle. Ayan letra po letra. That speak in better things than that of Abel. Catholic general, General Assembly ng Church of the Firstborn. Andun yung Diyos, siya yung leader, bro. Siya ang leader namin. So, pwede ka na magtanong. Next question, bro. Siya ang founder eh. Pag sinabi mong founder, hindi miyembro, pambira. Founder na hindi Wait lang, boy miyembro. litra. Patapusin mo kasi yung tanong ko. Hindi mo pinapatapos yung Tapos tanong ka na mo. nga magtanong eh. Nasagot pa- ko nga eh. Sinabi ko lang aral ng Magtanong ka na. Tapos hindi mo na ako pa sabihin bulaan ka pala eh. Takot ka Anong matalo. bulaan? Hindi ako takot matalo. Di pa ako natalo dito sa talang buhay ko dito sa debate dito. Ano ka ba? Di mo ba ako kilala? Bro? Next Hindi pa nga. question. Tinatalo ka Next palang. question. Next question. Sabihin mo na lang ganito, bro. Kung ayaw mo na magtanong at puro ka side comment dyan, sabihin mo surrender na ako. Ganun lang. Kaysa mag-side comment ka na mag-side comment dyan, hindi mo ikakapanalo yan. Pakiulit nga yung sinabi mo, nalito ako sa'yo eh. O malilito ka talaga kasi bago sa pandinig mo itong mga talatang ibibigay ko sa'yo. Bro. Hindi mo kasi ako pinapatapos. Tapos ka Tapusin na mo ako magtanong. magtanong. Sagot ko ba kung hindi tapos? Para kang tanga eh. Ang tanong mo ganito, explain ko pa. Aral ba ng Diyos yan o aral ng Catholic? Sabi ko both. Kasi ang miyembro ng Catholic Church, ang founder, ang Diyos. Kung walang Diyos, wala ang Catholic Church. Ganun lang kasimple eh. Siya ang founder eh. Magtatanong na Kung ako. hindi si Kristo nagtatag ng iglesia, walang Catholic Church. Magtatanong na ako. Paano mag-exist kung walang Diyos? Pwede na ako magtanong. Mag-exist ba ang kami? Kahit ikaw, di ka mag-exist kung walang Diyos eh. Alam ko Tanong. naman yan. Ano ako tanga? Hindi ako tanga. Tanong. Ba't kailangan ko pang i-explain sa'yo? Alam mo pala. Tanong. Ikaw lang nag-explain yan. Paano ba naman yan, bro? Ang kailangan mo magtanong. Yun ang kailangan tanong mong ko, gawin. tanong ko. Mamaya ka mag-explain. Sino ang Oh, katawan? Ay, wait lang. Lilito ako. Wait lang, boy litra. oh. Pakiulit nga yun, boy litra. Partida. Naman, nalito ka na.
Yung bago lang, yung bagong Ano ba talaga yung bagong papaulitin ko? Yun lang yung bagong sinabi mo. Ang sinabi ko, ang founder ng Catholic Church, ang Diyos, si Kristo mismo. Kung wala siya, hindi kami maitatatag. Kahit ikaw wala ka Wait dyan, lang, kung wala siya. Kahit hindi ka miyembro. Kasama namin ng Diyos. Kasama namin, founder, di kami pinabayaan ni Kristo. Kayo kasi, pinala na kayo kasi, nasa labas kasi kayo ng kawan. Tanong. Nagsasabi nito. Mali yung pinagsasabi. Tanong. Paano mo mapapamalian? Magtatanong ako. Nalilito ka pa. Magtatanong Sige, ako malituhin ka pa eh. Sino ang pinamamahayan ng Espiritu? Yung Katolik ba or ang katawan ng tao? Ang Catholic Church, at kami yun, mga tao kami. O, basa. Hindi mo pala Tao ba alam yung eh. Katolik? Tao ba yung Katolik? Simbahan Natural, nga wala nga namang Simbahan nga yung Katolik. hayop ba kami? Mag-mute ka muna. Yung simbahan, templo. Pag sinabing simbahan, lugar sambahan. Ang gulo mo, hindi. Simbahan. Simbahan, Catholic Church. Pero yung mismong templo na simbahan, hindi yun tao. Templo yun. Ngayon, yung sumisimbolo rin siya, mystical body of Christ, yung church din, na tao, hindi hayop. Mali ka na. Mag-meet ka muna, hindi wala kang karapatan mag-explain. Ako pa magsasagot. Tanong mo eh. Walang dali-dali ng tanong mo, walang kwenta. Natural, tao. Tao at church. Tao naman, mayroon man church na hayop? Yung tanong mo yung kalokohan, bro eh. Sinasakyan lang kita. Tatawa lang ako sa'yo. Pamira yung tanong mo, ano yung papamahayan ng Diyos? Yung church o tao? Pabira, yung church, tao rin. Dahil nga naman, hayop yung church. Tao kami, church kami na tao. Hindi yun magkakontra. Hindi ka kami hayop. Tapos yung simbahan, mag-mute ka muna. Pag sinabing simbahan, basahin. tara simba tayo. Mag-mute ka muna. Tara simba tayo. Pag sinabi namang simbahan, templo naman yun, lugar sambahan. Ang tawag naman sa simbahan din, Catholic Church pa rin. Kasi pag mamayari ng mga tao, hindi hayop, na Katoliko. Alam mo na. Next question. Sabi mo, surrender ka na bro, ganun lang kasimple, para hindi ka na maghirap dito. Next question. Bulitra, hindi mo alam Next pinagsasabi mo. question. Kahit yung baliw, sinasabi sa akin yan. Next question. Hindi ko na nga lang pinapansin eh. Yung mga nasisiraan ng bait ba? Pwede nilang sabihin yan. Madali lang magsabi niyan eh. Ako sabihin ko rin. Bro, hindi mo alam pinagsasabi mo. Di ba ang dali? Magtanong ka na. Madali lang magsabi, mahirap magpatunay. Tanong. Hindi mo na kaya magtanong. Oh, magtanong Surrender na ako. ka na lang. Magtanong na ako. Tanong. Ulitin Tanong. ko yung tanong ko. Uluton mo. Sige, uluton. Hindi uluton, ulitin. No? Ulitin Tanong. nga, ulitin. Ulitin. Tanong na. Huwag ka malito. Ito Biblia oh. Wala nga ako notes eh. Oh. Sinabi mo Wala ako notes. na yung temple, yung sinasabi sa 1 Corinthians 3:16, 17 is yun yung Catholic nyo. Corinthians, ano? Yung Catholic nyo. Tapos Oo. sinabi mo, yung Catholic, pagsamba yun. Sinabi mo, pagsamba ang Catholic. Hindi Yung ko religion- sinabing pagsamba ang Catholic. Sabi ko ang Catholic nagpupunta sa simbahan at ang simbahan ang pangalan din nun Catholic Church. Ano Aba, pala sabi mo kanina? Sabi mo religion. ang sabi ko Ay, kanina, pagsamba. hindi pagsamba, sabi ko yung simbahan Catholic din ang tawag doon kasi pagmamayari ng Catholic Church. Yung church naman, the dwelling place of God, sumisimbolo din siya sa mga tao. Yung templo pala, mystical body of Christ, sumisimbolo sa mga tao, sa mystical body of Christ. Kasi kung ang templo, the dwelling place of God, yung church naman, the dwelling place of God din, ikalawang Korinto sa 17. Oh. Magtatanong ako. Mas maganda pa nga yung verse ko sa'yo eh. Sinasabi mo kasi na yung Catholic nyo is yun yung templo ng Diyos. Iyon nga yung templo ng Diyos, kami nga ang mystical body of Kasi Christ. sinasabi sa Ngayon, 1 meron din Corinthians 3:16, 17. Mag-mute ka muna. Meron din tinatawag na mystical body of Christ na temple of God. Yun naman ng Catholic Church, kami naman yun. Yung templo,
meron literal na templo, Catholic Church, templo. Ngayon, meron din naman na mystical body of Christ na tinatawag na templo ng Diyos. Mga tao naman yun na kami rin. Puro kami lahat na nandito sa Biblia. Magtatanong na ako, Bilitra. Di pa nga ako tapos magsagot. Lahat ng nandito sa Biblia sa New Testament na patungkol sa iglesia na tinatag ni Kristo, kami lahat to. Wala naman kayo dito, ikaw wala kang church eh. Paano naging kayo to? Church, ikaw mga tao. Active noun. Ano ba church? Ikaw mag-isa, church ka? Walang ganun bro, na ikaw mag-isang piraso ka, church ka bro. Hindi ka tatawaging church, hindi ka grupo, hindi ka collective noun. Mag-isa ka lang, individual ka lang. Pakibasa nga ng 1 Corinthians 3:16, 17, Bilitra. Oh, 1 Corinthians. Naku, mali bro. Mali yung ano mo, tunawa mo dito. Hindi Basahin mo nga. Basahin mo nga, Bilitra. Patungkol ito sa grupo ng mga tao. Hindi ko patungkol, wala kang church eh. Basahin mo, hindi ba ninyo, grupo yan no, nalalaman na kayo, plural yan no, ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Yun yung pagiging templo ng Diyos. The dwelling place of God, plural yan, hindi yan isang tao lang. Oh. Iyan yung ibig sabihin ng templo ng Diyos na church. Hindi ikaw wala kang church eh. Paano ka mapabilang dito? Nasa labas ka. Mag-mute ka muna, nagpapaliwanag pa ako. Oh. Kung ang sino man ay magtangkang gibain sa templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibain ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos, mag-mute ka muna, ay banal. At ang templo ng Diyos ay kayo. So kami yung mystical body of Christ na sumisimbolo sa literal na templo. Yung literal na templo, literal. Sumisimbolo siya sa mga tao na kami na Catholic Church, grupo, kayo plural, hindi ikaw mag-isa ka, singular ka lang. Collective noun ang church, hindi individual na tao, ikakapit mo sa'yo. Ganun yun bro, grupo yan. Next question. Next question bro. Yung tawa ni mo, Bilitra. Mute ka muna nga. Bro, ang trabaho mo magtatanong sa presentation. Magtanong ka na. Huwag kang mag-side comment, bro. Kayo. Paano na ako Hindi magtatanong mo na ba kaya? Kami nga kayo eh, oh. Paano ako magtatanong? Naman Nakapokus na tayo dyan. Sino napunta dito? Ako ba? Ikaw ka nagpunta dito. Ka ng... O, anong tanong mo? Hindi mo naman na yan sinasabi mo. Para kang tanga. Bro, bilong ako sa church. Ikaw mag-isa ka lang. Hindi mo sa akin. Mamano ka ba? Sabi nga dito, Pwede ito, na magtanong. tagilid ka dito eh. Kasi mag-mute ka muna. Kasi puro ka side comment. Sabi dito, kung sino man ang magtangka nagibain, na magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito igigibain ng Diyos. Pagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templo ng Diyos ay kayo. So ikaw, tinatry mo kaming gibain, tinatry mong sirain ng Catholic Church. So ano na yan sa Diyos bro? Ayon sa 17, letra por letra. Next question. Next question. Meron naman kayong participation dito, sa bad side nga lang. Kayo yung sa bad side, oh. Yung mga gumigiba, yung mga sumisira ng mga rebulto ng Catholic Church, yung mga tumututol sa aral ng Catholic Church, yung mga ganyan, mga rebelde. Yun naman yung side nyo dito sa Bible. Kami naman yung side na nasa Diyos. Ganyan yung bro. Ganun lang kasimple ang Bible. Pag sa lahat ng Catholic Church, nalaman ng Catholic Church, kayo sa tempo. Pag nasa loob ng Catholic Church, yun ang yung nasa buti, no? Karang doon na mga dapat no? Inaari ng Diyos, bro. Kaya, bro.
Maraming wala sa Biblia na totoo na kinokopya nyo, galing lang sa amin. Doon na nga lang tayo sa bautismo lubog, bro. Wala naman sa Bible mabasa bautismo lubog. Saan nila napulot yan? So kinopya nyo yan sa oral tradition namin. Yan yung source niyan, oral tradition namin. Kasi nga, kami nagbabautismo kami ng lubog since 2,000 years ago na talaga, nang wala naman nakasulat na lubog. Pero, nalaman namin na may bautismong lubog kasi sa oral tradition namin. Kasi yung Bible alone kasi, actually, si Satanas talaga ang Bible alone eh. Sige, Alam ano mo, tanong mo? Sa pagkakalam tanong ko mo? yung bautismo ninyo hindi lubog, sprinkler lang ata. Mali ka. Kulang ka pa sa aral, bro. Basahin mo yung Oh. CCC namin. Pwede ba ako mag, ano? Pwede ba ako Nakita dito kuya, ano lang, wisik lang. Hindi ba lubog? Tagagulo. Yan ba official doctrine namin yung sinasabi mo na wala kaming lubog? Ignorante Ewan ko pala kung itong ano. kausap natin, bro. Huwag ka nang Gusto ko lang sasalita ng- tagagulo ha. Gusto ko lang malaman na hindi tayo nagleletong dito ha. Alam mo yung pag nagleletong ka Tsambahan lang. ba? Huwag tayo magtsambahan dito. Oo, tsambahan. So, kaya tinatanong kita dito, bro. Yan bang sinabi mo, yan bang official doktrina ng simbahang Katoliko na wala kaming lubog? Sprinkle lang, tsaka puring. Sino nagsabi Sigurado sa'yo, ka- bro? Sigurado ka ba dyan? Ito kuya, Bro, Ano ito, kuya? ang tanong Asan? ko sa'yo, bro, parang Oo, awa nyo sa- na sa mga protestante dito. Ha? Sagot nga ako. Pansinin nyo kami. Relax ka lang. Mamansin kayo. Huwag kayong Ang istabelo. layo ng ano eh. Ito Pinansin nga. naman kita eh. Ano Sige, nga ang pasalita tanong ko na. sa'yo? Bro, ulitin ko yung tanong ha. Sigurado ka ba na ang aral namin ay walang lubog sa bautismo? Sigurado ka? Hindi ako sigurado. Oo, pero di ba isa lang? sigurado Huwag ko ka kuya. nakikipagtalo Huwag ka na mga sa Hindi, bagay. kuya. Bibigyan kita Makinig ng ka ano ha? Bigyan kita ng... Pag sinagot, Bibigyan muna kita. Wait lang bro, wait lang Sagot bro. mo na. Bibigyan. Tumahimik ka muna bro, hindi kami makikinig sa iyo. Kasiguraduhan eh. Ikaw tong wala kang kasiguraduhan, gusto ko pakinggan ka namin. Ganito bro, makinig ka sa amin kasi kami sigurado rito, no? Huwag kang makikipagtalo, no? Na hindi mo alam kung anong dala mong bala. Mm. Kasi kami dito, alam namin kung ano yung sinasabi namin. Ikaw, hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo, tapos gusto mong makipagtalo sa amin. So basahin ko sa'yo, taga-gulo para hindi magulo yung utak mo ha. sagutin ko muna si... Mag-mute ka Kuya Nas. muna, wala ka nang sasagutin mo kasi hindi ka sigurado. Magkakamali-mali ka lang. Dito sa CCC paragraph, mag-mute ka muna bro kasi sinabi mo na nga bro, wala kang alam, hindi ka sigurado. O makinig ka para magkaroon ka ng kasiguraduhan ha. Okay lang ba? O mag-mute Okay ka. kuya. So makinig ka mabuti dito sa CCC paragraph 1274. O sabi dito, the essentially rite of baptism consists in immersing or pouring water on his head. Ayan, in linaw. CCC paragraph 1278. So yun yung right namin. Pangunahin talaga dyan yung immersing. So yung immersing na baptism through immerse, wala sa Bible yan. Nasa Tradition oral namin tradition namin yan bro. Ang nangyari kasi sa mga Protestant, akala nila kasi yung bautismo bro, akala nyo kasi naglilinis yan ng katawang pang yung dumi sa katawan, kaya kailangan lubog nyo kasi paglilinis nga hindi po. No? Pwede rin yan sa wisik kasi yung paglilinis yung bautismo po, ang nililinis po yung budi. Unang Pedro 3 talatang 21. Kaya hindi mo no need talaga na kailangan lulubog ka. Pero yung lubog, kami ang gumagawa niyan. Kinopya nyo sa amin yan kasi wala sa Bible yan. Meron ba tayong mabasa dito? Bautismo lubog. Wala eh. Kopya-kopya lang kayo sa amin sa oral tradition namin. Okay na Ba't po. nyo kinopya yung oral tradition namin bro? Sige bro, I think hindi ka nakinig, pero sige, okay na. Baka hindi na nakinig. Ano pa yung gusto mong hindi mo pakinggan bro? Pwede na pong... Pumira yung tanong mo. Pwede na pong magsabi. Pamatayan Ay, tayo. sige bro, Wala siya. magtanong ka bro sa mga sasagot namin na hindi mo gustong pakinggan. Sige bro. Pamatay yung tanong ni Bro Nash eh. Alin yung gusto Sige mo po. pang hindi pakinggan? Hindi. May... Yung tanong Ano, lang ni ano? Kuya Nas, sagutin ko lang. Tapusin Ano ko yung lang sasagutin sabi mo ko. bro? Yung sabi niya kung sigurado ba ako. Okay lang po. Sinagot mo na kanina, hindi ka sigurado bro eh. Ay, hindi ko po natapos kuya.
Ang tanong ko Pero sa'yo, kung- sigurado ka ba na ang aral ng simbahang katoliko, doktrina, wala kaming lubog? Kaya nga, sasagutin Sabi mo, hindi ka ko yan, sigurado. kuya. Sasagutin ko yan, kuya. O sige, babawiin mo na. O sige, bawiin mo na, bro. Bro. Ay, ko babawiin. O di, hindi ka pa rin Tutuloy ko sigurado. lang. Tutuloy ko lang yung sagot ko, kuya. So, itutuloy mo hindi ka sigurado o babawiin mo na? Oo, tutuloy ko yan. Okay lang. O itutuloy mo nang hindi ka sigurado? Dihado yung kaluluwa natin dyan bro pag walang kasiguraduhan eh. Kasi Kaya sinasabing bulag, bro eh. Bulag tapos sa mga akay. yung doktrina kasi ng simbahan bro, komplikado yan. Hindi ka pwedeng walang kasiguraduhan kasi kaluluwa po ang nakataya dyan. Wala pong mga apostol na sasabihin nila, itong mga pinagdadaldal namin sa inyo mga tao, ito po'y walang kasiguraduhan. Walang ganun bro. Pag nanindigan yung mga saint namin na sumulat sa Bible, talagang sinasabi nila, Ikalawang Korinto 2:17, nagsasalita kami para kay Kristo. Tagapagsalita kami ni Kristo. Lucas 10:16, kung sino man nang nakikinig sa inyo, siyang nakikinig sa akin. Tignan mo yan. Tutuloy ko po, kuya. Okay lang po. Pag Uncle hindi na, naman okay. ano naman sila, nag-exegete. Ay, ba't ako nila kay Han, Uncle? Ay, ang ganda naman. Ang ganda naman. Nag-exegete naman Ay, sila. tayo. O, Ang ano cute lang. naman ni Ate Dina. Kapag naiipit Dahil yung muna- araw nila, yun, hahanap Di na ba, sila. di ba ang ganda mo ngayon, be? Anong ibig sabihin na? Ito, Ay, sige, kuya, shit. ito. Sige. Ano? Pansinin mo yan. Focus ka, Brother Nash. Mabira na wala sa focus. Hindi ka wala sa focus eh. Nakakita ko ng maganda eh. Sige, tuloy. Ano ba yan? Ano ba yung hindi mo gustong pakinggan sa Sana yung tagagulo. Pwede. Pasagutin nyo naman ako. Okay lang. Sige. Hindi kasi namin Sige. tinatanong bro eh. Yung kanina. Ano ba yung tanong mo tutuloy bro, ko lang, Nash? kuya. Hindi niya sumagot. Ano yung ayaw niya pakinggan sa atin? Ah. Sige, dado kuya. Ito sagot ko. Tanong mo. Pira. Sabi ko kanina, kuya. Tag mo, oy. Ang dami pong nagre-reklamo. Yung sagot ko kanina, kuya, hindi ako sigurado sa talagang aral nyo. Ang sigurado ako, wala akong nakitang lubog sa bautismo ninyo. Puro wisdom. Hindi natin pwedeng maging basihan, bro, kung ano yung nakikita ng mata mo. Hindi, basihan yung nakita. Yun kasi yung... Hindi ko pwedeng gamitin basihan yan. Ilan taon ka na? Ilan taon ng 2,000 years na yung Catholic, bro? So nakita mo yung takbo ng panahon? Nabutan mo? Sa iba't ibang mga bansa, nabutan mo? Baka nga hindi ka nga makalis ng lugar nyo lang, bro. Kamakailan lang, kuya, yun yung ginagawa ninyo. Pwede Paano kayo kung may gumawa ng maipakita ako doktrina, sa'yo, kayo bro? din lumabag. Kasi Ano yun, ganito, bro. manggagawa, manlalabag din? Kumayami ka muna, bro. Anak ng kago ka naman. Oh. Ang problema sa'yo, bro, nag-a-appeal ka na naman sa PT, bro, eh. Etong kondisyon natin. Paano kung may pakita ako sa'yo? Mga video, mga larawan na nagpabautismo sa lubog, bro. So, aminin mo, ano ka na? Talo ka na? Ang kondisyon. Aminin mo, talo ka? Tatanggapin ko yun kung meron kayong Ulitin ko yung bautismo tanong, na bro, lubog. ah. Ulitin ko. Sige. Nakapagpakita ako ng video, makinig ka, bro, Tagalog to. Hindi to mahirap. Okay, Englishin mo, kuya. Kapag Englishin mo. nakapagpakita ako ng bautismo na lubog, no? At bautismo na, ayun nga, lubog, picture or video, aminin mo, talo ka. Hindi naman lang talo, kuya. At saka kung may maipakita ka man sa akin, wala na ako doon. Tanggapin mo So, yun kasi meron kang... wala ka na pala. So, anong Ang sa akin, bro? kuya, Ano wait ba mo na, kuya. sabi mo? Bakit ka nagsasabi ng kasinungalingan dito? Di ba gusto mo maniwala kami sa'yo? May nung papakita ka namin para putulin ang sungay na kasinungalingan mo, sasabihin mo, hindi naman ako na Hindi nyo kasi matanggap bro na kinopya nyo lang sa Ay, oral Catholic tradition po. namin yan. Ayan o. Wala man Ano, lang. Catholic, lakihan natin. Ano, www.catholic.com. Yan, mga Katoliko. Oh, ayan po. Tingin ka pa sa iba, sa loob ng church, ano be? Tingnan mo pa sa loob ng church. Ay, sige, Uncle Nash. Tsaka, bakit makarunungan ka pa sa amin bro? Ayan o, Katoliko. Para mong sinabi na yung loob ng bahay namin, wala kayong plato. Ayan pa. Ba't makarunungan ka pa sa amin tagagulo bro?
Alam mo na nga, bro. Tama, ang ganda ng bautismuhan namin. Oo. Ang tawag dyan, Nikpa. Yung iba drum lang eh. Ito, para sa kaalaman niya. Ayan, o. Pero, yan. Lubog ba, ano? Lubog ba? Ayan, o. Kinopya lang sa atin yan. Yung May istola pa ng pare, o. Tanyo? Kinopya lang sa Catholic Church. Dito yung tanong ko, kuya. Anak ng... Alam mo, tagagulo, talagang inutil ka, bro. Promise. Bro. Grabe ka naman, bro. Bro, nagmana ako kay Malupiton eh. Pasensya na. Nagmana ba yung Malupiton? Kakapanood ko na kay Malupiton eh. Sasapakin ko na. Kita mo yung kung daway ilubog natin yung ilubog ng mga pare, yung mga miyembro natin. Ganun na ganun sila. Kinopya. Kinopya nyo. Diba? Kinopya nyo kami. Kasi wala sa Bible na bautismo lubog eh. Wala. Buti pa nga yung bautismo na buhos. Dinedefine na yung Holy Spirit, pag binabautismuhan tayo sa Espiritu Santo, anong ginagawa ng Diyos? Ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng mga laman. Yun yung baptism by the Holy binabautismuhan tayo sa Espiritu Santo. Alright. Pwede na po. Ma-define pa yun na bautismo yun, pero buhos. Uncle Boy. Ito pa yun, banal na Espiritu Santo. Uncle Boy. Tubig nilang ibuhos. Uncle diba? Boy. Uncle Boy. Ba? Uncle Boy. May sasabihin yata si Tagagulo. Ma-choppy ba ako, bro? Yo. Medyo. May sasabihin si Tagagulo na hindi siya Tagagulo, bro? Maganda ba? Yung mga bagay na hindi siya sigurado sasabihin niya na dapat paniwalaan. Pwede na po akong magsalita. Ano? Sige. Ano ba sasabihin mo, bro? Ano pa sasabihin mo? Tanggap ko naman na meron kayong bautismo na lubog. Kanina sabi mo kanina. Teka lang, bro. Sabi mo kanina, ang aral nyo, walang lubog. Tapos sabi mo kanina, wala akong nakita. Paano mo tatanggapin yung wala kang nakita? Di ba? O kaya nga tanong ko sa'yo kanina, paano kung makapagpakita ako? Aminin mo, talo ka. Natakot ka eh. Wala akong kasi kayo mag-ignorante, bro. Mag-aral muna kayo bago kayo. Alam mo kami, Tagagulo. Takot kami magsalita ng mali dito sa live. Sa inyo parang normal na lang eh, yung walang kasiguraduhan. Kami takot. Matinding aral ginagawa namin. Ultimo yung mga terminology, pinag-aaralan namin yung mga etymology. Kasi nga, napakabigat ng aral ng simbahan. Hindi siya basta-basta. Tapos kayo, bahala na. Magkamali ako. Bahala na kung anong sasabihin ko. Parang walang kaluluwang nakataya dito. Di ba? Parang ano lang eh, parang exam lang ng elementary na bahala na magkamali, ganun, minus points lang. Letong. Titingin lang sa titingin sa kabilang desk. Tingnan niyo kung ano yung sinagot ng classmate niya to. Mahilig sa letong tong mga to eh. Huwag niyong tsambahan kasi, bro. Huwag tayong magtsambahan. Ano pa yung gusto mong isagot? Sige, magtanong nga, bro. Ano pa yung gusto mong isagot namin sa mga gusto mong tanong na hindi namin ano yung gusto mong isagot ko na ayaw mo pakinggan? Sige bro, magtanong ka. Kung lubog pala yung bautismo ninyo, bakit dito sa amin nakikita ko yung ginagawa ninyo wisik lang? Kasi nga bro, tatlo yan. Wisik, lubog at buhos. Kinopya nyo yan sa amin, yung lubog. So ngayon wisik na lang kayo? Yung wisik bro, sa amin yan, pati yung buhos. Ang nakakatawa sa inyo, yung bautismo namin na lubog, kinopya nyo. Wala sa Bible yung lubog, bro. Ginagamitan ng takuri. Takuri? Takuri yung bro. Wait, sigurado ka na naman sa sinasabi mo. Uncle Boy, hindi kung may pakita ako, kuya. Uncle Boy. Pambihira, takuri. Uncle Boy. Anong gagawin ko dito? Wala na to, Uncle Boy. Sisipahin ko na. Ano kaya ang gagawin natin ako ng dito? Tubig, gusto mo, Uncle Boy. Bubuhusan ko na lang, bro. Nagpapatawa yata eh. Nagpapatawa na lang yan, wala yan. Oo, hindi po tayo nagpunta dito para magbiruan, no? Si Salay, tawa ng tawa si Salay. Takuri eh. Walang takuri dito.
Kung gusto nyo, labanan nyo ko, patunayan ko. Wisik at buhos. Hearing yun. Ano, valid na bautismo. Yung pakinggan. Ano yan, di na, ano yan, di na. Hearing siya. Oo. Nagpapatawa yata to si ano. Magpapatawa na lang Ori yan. daw.